Okay. Magandang gabi po sa atin lahat. Ngayon pong month of June, we are celebrating Father's Day and gusto ko pong mag-share ng mensahe about Father or a Father's heart. Okay. There is a familiar phrase na lagi po narinig, lalo po sa mga Pilipino, na like father, like son. Children naturally imitate yung pong ating mga kilos, yung ating mga habits, yung attitudes. At nakakatuwa po na sa isang ama na may magagandang bagay tungkol sa kanyang anak na ikinukumpara sa kanyang ama or ina. Pero dahil ngayon po ay month ng mga fathers, like father, like son muna. Kasi last month, like mother naman di ba? So, ibigay niyo sa amin to. This is our time. Pero minsan, mayroon din tayo narinig na mga negative na comments, negative characters ng isang anak na naikukumpara din sa kanyang tatay. Halimbawa, yung mga basagulero, yung mga lasinggero, pag nanggugulo sa kapitbahay, nagiging comment is manang-mana sa tatay. Di ba? Hindi naman po sa nanay kasi wala namang sa lasinggerang nanay. Pero, meron din daw, okay. Hindi lang bulgar. Pero, pwede nating bigyan ng mas malalim na kahulugan yung like father, like son, sa pamagitan ng mga spiritual na bagay. Nagpakilala ang Diyos Ama sa atin sa pamagitan ng panalangin na itinuro ng ating Panginoon na nagsisimula sa Our Father, na mababasa po natin sa Matthew chapter 6. So, doon po ay makikita natin yung relasyon ng mga mananampalataya sa ating Diyos na tinatawag nating Ama. At kung nais nating na tayo ay maging mabuting ama sa ating mga anak, kailangan nating matuto sa salita ng Diyos at gawin nating halimbawa sa pagiging ama ang ating Panginoon Hesus. Sa gabing ito, I entitled the message, A Father's Heart. At ito po ay makikita po natin sa Psalms 103 verses 8 to 12. At habang pinagbubulay-bulayan po natin ang mga salitang ito, makikita po natin kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang kahabagan sa atin na nagpakita ng huwarang katangian kung paano maging isang ama. Sa mundo natin na yung pagiging ama ay mahirap maunawaan dahil hindi naman lahat ng ama ay pare-pareho ng nagiging karakter. Pwede tayo magsaliksik sa salita ng Diyos upang matutunan natin kung paano mamuhay ng isang tunay na isang ama sa kahulugan na nais ipabatid sa atin ng ating Panginoon na isang ama na marunong umibig, mahabag at magpatawad. Sabi po sa binasa ng ating presider, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. He does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. Three things na gusto kong i-share sa inyo. Number one is a father's heart is compassionate. Number two, a father's heart is forgiving. And number three, a father's heart is unconditional love.
Number one po, a father's heart is compassionate. Sabi po sa verse 8, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will be harbor his anger forever. Ano po ba ibig sabihin ng compassion? Sa Tagalog po is mahabagin or pagiging mahabagin. Compassion means sympathetic consciousness of others' distress together with a desire to alleviate it, or it means to have a deep, tender love and affection for another person, or the feeling the pain of another so deeply and so personally that one is compelled to do something about it. Yung pagiging mahabagin is, hindi lang po natin basta sasabihin na ikaw ay naawa or naapekto na isang pangyayari o sa isang tao, kundi meron kang gagawin para matulungan mo yung tao na yun sa kanyang kalagayan. Hindi lang po natin sasabihin o mararamdaman yung pangyayari, kundi meron po tayong aksyon na gagawin. Tulad po ng kalagayan natin na tayo ay makasalanan, naranasan po natin yung kahabagan ng Diyos. During the time na makasalanan tayo, na ipinadala ng ating Panginoon ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay tubusin sa ating kasalanan. Nahabag siya sa atin, mayroon siyang ginawa para tayo ay mailigtas sa ating mga kasalanan. Sabi po sa verse 8, the Lord is compassionate and gracious. A father's heart is one that feels deeply for his children. Just as God shows compassion towards us, we are called to embody the same compassion in our relationship. Tayo po ng mga nakaranas ng kahabagan ng Diyos, nararapat lang po na yung kahabagan na yun na ating naranasan na ibahagi natin sa ibang tao. Or dahil tayo po ay nakaranas ng kahabagan ng Diyos, tayo po yung magiging reflection ng kahabagan ng Diyos para sa mga tao na maaring nangangailangan ng compassion. Sabi nga po sa Colossians 3:12, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. So, ina-expect na po sa atin bilang mga anak ng Diyos na nakaranas ng kahabagan ng ating Panginoon, na tayo mismo ay magkaroon din ng kahabagan sa ating kapwa. Okay. Sabi po sa Tagalog, sa verse 9, maganda po kasi yung Tagalog, banayad nga akong magalit. Nakakita na po kayo ng nagalit na banayad pa? Yun po ang ating Panginoon. Hindi siya nagtatanim yung tagline niyang galit, hindi niya kinikimkim. Okay. So, his anger comes but slowly and after much mercy has been shown. Pag tayo po ay nagalit, lalo po sa ating mga anak, pag nagkasala mga anak natin, the moment na nagkasala sila, merong agad parusa. Okay. Yung parusa, agad-agad nating binibigay. Pero ang Panginoon, ini-extend niya yung kanyang patience sa atin. Ini-extend niya yung kanyang mercy. Hindi ka agad-agad nating nararanasan yung parusa ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Exodus 34:6, and he passed in front of Moses proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, is slow to anger, abounding in love and faithfulness.
The same message na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. At ako po naniniwala, bawat isa po sa atin nakaranas na po ng kahabagan ng Diyos. Okay. Number 2 po, a father's heart is forgiving. Okay. And I'm sure, lahat din po tayo nakaranas na ng pagpapatawad ng ating Panginoon. At tayo mismo ay nakapagpatawad na rin sa ating mga kapwa na maaring may mga nagawa na hindi maganda sa atin. Verse 10 tells us that He does not treat us our sins, deserve or repay us according to our iniquities. A father's heart is forgiving, just as God forgives us. We must learn to forgive those around us. Tuyo na lalaman ako. Hey, si David po, nung sinulat po niya ito, naranasan po niya yung pagiging slow to anger ng ating Panginoon. Kaya nga po niya naisulat niya ito dahil naranasan niya mismo. At yung abounding mercy ng ating Panginoon. Alam niya na yung kanyang kasalanan deserve more judgment or discipline from God. Pero ang naranasan po niya, instead ng discipline or judgment, ay mercy ng ating Panginoon. So, dapat pasalamatan natin ng ating Diyos, even doon sa mga dapat na parusa sa atin, pero hindi natanggap. Dahil ang Diyos ay mapagpatawad. Sabi po sa Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Okay. Marami pong mga tayong naririnig na mga testimony or mga patuto ng mga ibang tao na ang hirap daw pong magpatawad. Lalo pagka yung malaki or yung degree ng kanyang nagawa sa kanila ay sobrang laki or taas. Pero isipin po natin, paano kung hindi tayo patawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan? So the same way na tayo nakaranas ng compassion ng Panginoon, dapat magbigay din tayo ng compassion. The same thing with forgiveness. Tayo po ay nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos. Dapat marunong din tayo magpatawad sa kapwa natin. A father who embodies forgiveness teaches his children the importance of grace and reconciliation. He models how to let go of grudges and embrace healing. So tayo daw po ng mga tatay ang magiging model kung paano tayo magpapatawad at magkakaroon ng pagkakasundo. Sa pamagitan ng pagpatawad, dapat mabubuo o magkakaroon ng reconciliation ang isang relationship. Number 3, a father's heart is unconditional love. Napakaganda po nito na tayo ay minahal ng Diyos without any condition. For as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgression from us. Ito po mga verses na to ay nagpapatunay po ng lawak ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi po doon, for as heavens are high above the earth,
This is the description of the abounding mercy of God mentioned in verse 8, yung pong compassion ng Panginoon sa atin. The distance from the earth to the heavens measures the greatness of His mercy towards those who fear Him. At yun po yung ibinibigay ng Panginoon sa atin. Yung lawak ng kanyang pag-ibig sa atin, hindi po natin masusukat. Sabi po doon sa verse 12, as far as the east is from the west. This is the description of great forgiveness of God mentioned in verse 10. Siguro po nung sinusulat ni David dito, wala pa naman pong mga picture ng world map, baka wala pang compass. Pero na-describe po niya yung layo ng east at west. Meron po ako nabasa na ang east daw po hindi nagmi-meet. East and west ay hindi nagmi-meet. Hindi ko lang po alam kasi hindi pa ako magaling sa geography. Yun po yung subject na pinakamahina ako. Geography. Kaya lagi po ako naliligaw. Pero yung pag-ibig ng Diyos dito ay pinapahayag sa pamagitan ng distance. Na yung kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Minahal tayo ng Diyos sa paraan na ang Diyos lang po ang makakaunawa at hindi nating maunawaan. A father's heart is characterized by unconditional love. This love does not waver based on performance or behavior. It remains steadfast. Hindi po nakukuha sa pogi points or sa performance natin ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Bagkus, siya lang po ang makakapagbigay ng ganong klaseng pag-ibig. Romans 8:38-39 says, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Napakasarap pong isipin na meron tayong Diyos na mahabagin, Diyos na mapagpatawad, at Diyos na papagmahal. At kung iisipin po natin yon, lahat po ng ginawa ng Panginoon ay kailangan lang natin siyang papurihan. A father who loves unconditionally creates a safe space for his children to grow, learn, and even make mistakes without fear of rejection. In conclusion, as we reflect on a father's heart, let us remember that our Heavenly Father exemplifies the perfect model of compassion, forgiveness, and unconditional love. Whether we are fathers ourselves or children seeking to understand our relationship with our earthly fathers, we can look to God's heart as our guide or as our model. To all fathers and to all the children of God, may we strive to reflect these qualities in our own lives and relationship. Praise the Lord.